5 bagay na hindi ko gusto dito sa New Zealand. Number 5. No public transportation. Well, depende ito sa location kung nasa city ka like Auckland, Wellington or Christchurch. Dahil meron naman ditong mass transportation like buses and trains. At meron din namang mga taxi at Uber. Subalit sa kagaya kung nasa countryside, ay kinakailangan mo talagang magkaroon ng sariling sasakyan at matutong magmaneho. Dahil walang public transportation dito at malayo ang mga pamilihan. Naalala ko tuloy nung bagong lipat kami dito sa South Island. Dahil delayed ang delivery ng aming sasakyan from Wellington, ay hirap kaming makabili ng mga kailangan namin. Buti na lamang ay may mga mababait kaming kaibigan na pinagdadrive kami papunta sa mga pamilihan. Number 4. Maagang pagsasara ng mga shops. Majority nga ng mga shops dito ay nagsasara as early as 3 p.m. Kaya kung late kang lumabas sa trabaho ay wala ka nang aabutan. Tuwing dumadaan nga ako sa maliliit na town at 4 p.m. ay para akong dumadaan sa isang ghost town. Number 3. High dental cost. Isa na marahil sa pinakamahal na serbisyo na makukuha mo dito sa New Zealand ang dental care. Ang single tooth extraction nga o pabunot ng isang ngipin ay umaabot ng 450 NZD o katumbas ng 15,300 pesos depende sa location at kung aling ngipin ang bubunutin. Kung plano mo ngang mag-migrate dito, ay makabubuting bumisita ka muna sa iyong dentista sa Pilipinas. Number 2. Pagkain. Yes, may mga masasarap namang pagkain dito. Subalit marahil ay maraming mag-a-agree sa akin na kalimitan ng mga pagkain dito ay bland o kulang sa lasa. Dahil nga Pilipino tayo ay sanay tayo sa mga pagkaing puno ng seasonings o pampalasa. Kung kaya't mas pinipili ko na lamang na magluto kesa kumain sa labas. Number 1. High cost of living. Hindi kailan na isa ang New Zealand sa may pinakamataas na cost of living sa buong mundo dahil na rin sa geographical location nito at kung saan inaangkat pa sa malalayong lugar ang karamihan ng mga produkto gaya na lang ng wood o timber na siyang pangunahing materyales sa paggawa ng mga bahay dito. Disclaimer lang, ang mga ito ay ayon sa sarili kong karanasan lamang. Follow for more.